Everybody, you are listening to The Cinco Radio. Cinco Radio, radyo na totoo. Historyang tapat, patuloy na maglilingkod. Magpakailanman. Sa isang programa, may matututunan na pangkalahatan. Kaya't sa ating radyo tayo ay magkwentuhan. Pakinggan mo at ikakwento ko. Pakinggan mo at ikakwento ko. You're tuned into Cinco Radio, your partner in learning, your voice in literature. From the Check 13 Philippine Literature, here to witness the different stories. From timeless tales to today's teaching, we bring stories and studies to life, empowering minds, enriching souls. This is Cinco Radio, where education means inspiration. Magandang hapon mga ka-Cinco FM. Halaga namang kabilugan na ng buwan. Lalabas daw ang aswang. Totoo kaya yun? Malalaman natin. Halaga namang kapag Nobyembre, lumalabas ang mga kwento ng kababalaghan. Kayo ay nakikinig sa kababalaghan segment ng Cinco Radio, hatid para sa Nobyembre 1. Narito na ang unang istorya. Ihanda na ang mga snacks nyo at makinig. Naku, Diyos ko, baka mapapataklob ako ng tenga ko nito. Sa dilim ng gabi, sa bawat kwento ng lagim, ang mga kwento ng kababalaghan, narito ang Cinco Radio. Cinco Radio, boses ng kababalaghan, tinig ng takot at sindak. Nasa tabi mo na siya, ang takot. Buksan mo ang iyong diwa. Cinco Radio, kasama mo sa bawat kwento ng kilabo, sa bawat gabi ng lagim. Haka na ba? Buksan mo iyong isipan. Kumakatok na siya. Hapon sa San Fernando. Isang lumang dormitoryo sa tabi ng universidad. At ngayon, may bagong salita. Si Dolores. Uy, te! Ikaw na ba yung bagong roommate dito? Oo. Ako si Dolores.
Kakapasok ko lang dito. Welcome! Ako si Mary. At siya si Teresa. Huwag mo nang pansinin si Elise. Lagi na lang siyang ganyan. Huwag mong kalimutan linisin ang banyo mo. Hindi ako katulong dito, ha? Ang taray talaga ni Elise, no? Hayaan mo na. Baka hindi lang sanay sa bagong kasama. Tara, ipapakita namin sa'yo yung kusina at tambayan natin. Anong course mo pala, Dolores? Nursing kasi kami ni Teresa. BS Psychology po. Talino mo pala. Patulong kami sa mga assignments namin, ha? Hoy, wala ka man lang hiya kay Dolores, ha? Okay lang naman. Basta madali lang po ang ipapagawa. So, eto nga pala yung kwarto natin. Ito ang kama mo, sa taas ni Elise. Dito naman, ang magiging lagayan mo ng damit. Oo nga pala, anong schedule mo sa school? Para lang ba hindi magkakagulo sa paggamit ng CR natin? Kami kasi ay 7:30 sa umaga, then 4:30 ang labas namin kaya makakarating kami sa dorm ng siguro 5:30 na rin. Hindi lang yan MWF ha, buong linggo pa yan. Papasok po ako ng 9:30. 4 o'clock naman po ang uwi ko. Ah, daya naman. Sana all late pa ang pasok. Buti naman at di tayo mahihirapan sa pagligo natin. Anyways, pwede naman tayo maglabas sa banyo and yung mga isasampay naman ay sa rooftop na lang. Dito naman ang kusina sa labas natin. Dito ka na lang magluluto at pwede na din kumain dito. Pero di ka din naman namin sasabihan kapag sa dorm ka kakain. Sige po. So, ganito na ang buhay mo, Dolores. 4 na taon ka dito sa dorm, 3 taon lang kami ni Mary. Kasi, second year na kami. Buti na lang third year na si Elise. Makakaalis na rin yung mataray na masungit na yan. Hoy, andito pa rin ako. Kinig na kinig eh. Totoo naman. Sige na, Dolores. Kami ay bibili lang ng ulam sa labas at maiwan ka na namin dyan, ha? Malapit na rin mag-alas 5 eh. Nagsaing na rin ako dyan, panghapunan natin mamaya. Oo nga, nagkikrib pa naman ako sa siomay mamaya. Sige, mamaya muna Dolores ha. Ayusin mo na muna mga gamit mo. Ilagay mo na lang sa ilalim ng kama ni Elise. Bye! Ingat po kayo. Ate Mary? Ate Teresa? May tao po ba dyan? Dolores. Dolores. Oh, ba't gulat na gulat ka? Parang nakakita ka ng multo ah. Okay ka lang ba? May problema ba? Wala po. Buti naman at kakain na rin tayo eh. Binilhan ka na namin ng ulam sa labas oh. Oo nga, at tapos na rin ang sinaing ko. Thank you po. Sa unang gabi ni Dolores, tila maayos ang lahat. Ngunit sa katahimikan ng madaling araw, may lihim na gumigising. Gising na, Teresa. Nagsisimula na ang paghihirap natin. Uy, gising ka na pala Dolores. Sorry ha, tulog ko na ulit sana. Lagot ka kay Dolores, Mary. Baka sapian ka niyan maya-maya. Hindi po. Okay lang. Gising na rin naman ako. Ang lamig. Dolores, sanay ka ba sa ganitong oras ng gising? Sanayan lang siguro. Sa probinsya, alas 5 gising na ang mga tao sa bahay. Shit! Kami nga, alas 10 na gumigising sa bahay. Hala, 8:30 na. Malilit na naman ako. Di mo ako ginising, Dolores eh. Sorry po, Ate Elise. Dapat lang. Next time ha. Ay naku, nauubos oras ko sa inyo. Magwalis-walis ka na nga muna dyan kaysa nakahilata ka lang. Ayos din to. Makikinig muna ako ng music habang nag-aayos. Don't listen to the voice inside your Ha? Sinabi mo ba yun, Mary? Teresa? Naku, ako lang siguro to. Baka gutom lang ako. Ayusin ko na lang gamit ko.
Sa gitna ng normal na klase, may di mapakaling pakiramdam si Dolores. Minsan, ang mga detalye ng ating paligid, mahirap tandaan kapag may humahadlang sa ating isipan. Dolores de Guzman? Present po. Miss de Guzman, pakisulat nga sa papel ang address ng tinutuluyan mo. Address po? Sandali lang po, sir. Pucha naman, bakit walang sumasagot kina Mary, Teresa, pati si Elise? Problema mo, girl. Di ko kasi kabisado address ng dorm namin. Rundown na building, 4 na palapag, may mga sira na tiles pero okay pa naman. 2 banyo kada floor, 3 kusina. Nagbabayad lang ako ng 1K kada buwan. Si landlord, matanda na pero malakas pa rin. Siya pa naglilinis ng banyo namin. Parang hindi ko pa naririnig yan ah. Uy, wait. Parang alam ko kung saan yan. Gusto mo samahan kita pa uwi mamaya? Talaga? Sige. Thank you, Belle. Habang dumarating ang takip silim, may mga boses na hindi naririnig ng lahat, maliban kay Dolores. Dito ka tumutuloy. Parang ang creepy dito, Dolores. Oo wala na kasi akong ibang mapuntahan. Tara sa loob tayo. Sige. Patambay na muna ako sa inyo hanggang 6:00. Ito naman yung sala namin. May kusina din dito. Ang dilim naman dito sa dorm nyo. Di ka ba natatakot dito? Ba't matatakot? May kasama naman ako dito. Sa bagay, mas maayos naman na may kasama kaysa sa wala. Yung room namin ay sa 5th floor. Tara, sumama ka na sa akin. Oo naman. Tara na. Gagawa na tayo ng assignment. Sino yun? May kasama si Dolores. Palayasin na siya. Di siya makakapot ng arasin ko. Layas! Sino yun? Bakit? May naririnig ka ba, Dolores? Wala naman, bakit? Baka hangin lang. Baka nga. So, ito na ang room ko. May kasama akong dormmates pero mamaya pa sila makakauwi 5:00. Ito pala yung room mo. Hindi mo pa ba ito nalilinisan? Raming sapot eh. Akala ko ba may kasama ka dito? Parang wala naman kasi mga hindi naglilinis. Hindi nalilinisan? Maraming sapot? Malinis Hayain na. Saan ako pwede maglagay ng gamit ko? Dito na lang muna tayo sa study table ko para matapos na agad natin ang assignment. Ang hirap. Sige, tara na. Ayun, patapos na ang assignment. Malapit na rin mag 5:00. Bakit? Anong meron ba kapag 5:00? Kasi makakauwi na sila Ate Mary at Ate Teresa. May isa pa kaming dormmate, pero lagi siyang late umuwi. Siguro, mabait naman sila at second year na rin eh. 5:00. Oras ng pagbabalik. Oras ng hindi na maipapaliwanag na presensya. Oras ng pagbabago. Ayan na sila. Ba't parang ang bigat ng pakiramdam ko? Baka naiinitan ka lang. Dito ka sa electric fan. Mas mabigat na talaga ngayon. Teka, bubuksan ko lang ang pinto. Ate Mary? Ate Teresa? Kamusta naman po kayo? Okay lang naman, Dolores. At kami magpapahinga lang naman galing sa school. Kaya nga, puro tamba kami ng gawain ngayon eh. Sana naman po ay di kami mahirapan din kagaya nyo. Ay, oo nga po pala. Papaalam lang po ako. May kaklase nga po pala akong kasama sa loob. Akala ko may jowa ka sa loob ha? At tinatago mo. Pwede naman kami umalis. Oo nga, pero okay lang naman at nagawa siguro kayo ng assignment ninyo, di ba? Opo pero maya-maya po ay aalis na rin siya.
Dolores, sinong kausap mo dyan? Parang ang saya-saya mo dyan ah. Andito na kasi sila Ate Teresa at Ate Mary. Ah, ganun ba? Oo, labas ka na dito para mapakilala na kita sa kanila. Teka lang, aayos lang ako oh. Eto na, lalabas na. Belle, ito si Ate Teresa at ito naman si Ate Mary. Sinong kausap mo dyan? Ayan si Ate Teresa at si Ate Mary. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Nananaginip ka na ba? Hindi, Belle. Ito di mo talaga nakikita? Hindi talaga. Napapaano ka na ba, Dolores? Sige na muna ha. Ako'y mauuna na at malapit ng mag 6 p.m. Mabilis ang paglalakad ni Belle sa hagdan nang nadaanan niya si Elise. Hala, may napapansin na ata si Dolores sa kanila. Umakyat ng biglaan si Elise sa hagdan at nakita niya sina Dolores, Teresa at Mary sa labas ng door. Bakit kayo andyan sa labas? Di ba kayo nainitan dyan? Tabi nga kayo. Dolores, parinig ka nga. May sasabihin ako sa'yo. Huwag kang sumama sa kanya, Dolores. Oo nga, at wala naman siyang ginawa pa sa iyong mabuti ah. Kami nga ay mabait pa sa iyo mula simula. Huwag nga kayong dalawang magulo dyan. Parito ka nga, Dolores. Bilisan mo. Wag, Dolores! Wag! Dolores, wag! Papunta na po ako. Ang masungit na si Elise may alam, ngunit huli na pa ang lahat para sa palang ito. Dolores, mag-iingat ka. Bakit po? Basta, mag-iingat ka sa dormitoryong ito. Kung kaya mo, ay umalis ka na. Bakit ka po biglang naging ganyan? Masungit at mataray, sabay naging maalalahanin. Baka di ka na makalaya pa kapag di ko pa sinabi sa iyo sa simula. Dolores, ikaw na ba yan? Ayan ang landlord. Aalis na ako. Bakit? Anong gagawin ko? Bakit ako aalis? Iha, anong ginagawa mo dyan? Kausap ko lang po sa Ate Elise. Naalala ko ang pangalan na yun. Tagal ko nang napapakinggan ang pangalan na yan. Ay, babalik na rin kayo sa kwarto nyo. Gabi na eh. Opo, babalik na rin po ako. Gulo ang isip. Bumalik na si Dolores sa kwarto nang hindi niya naiintindihan ng lahat. Nakabalik na po ako, ate. Asan ka na po, Ate Elise? Hayaan mo yun, Dolores. Di na yun babalik. Di na natin siya problema. Ito naman si Dolores. Ano po yun? Wala. Tara na, Teresa. Bumili na tayo ng ulam sa labas. Dolores, pabantay kami ng sinaing, ha? Sige po ate, ako'y magbibihis lang at mag-aayos ng gamit ko. Ayos, tapos na ang uniform. Time for pambahay. Sagutan ko na rin kaya tong assignment at iniwan na ako ni Belle. Ha? Sino yun? Balot! Balot! Uy, balot! Kuya, pabili nga pong 5 balot. Iha, nakatira ka ba sa dorm na yan? Opo, may kasama po akong mga dormmate. Iha, walang nakatira dyan. Matagal na. Ang dormitoryo ay tahanan ng mga multo ng kahapon. Isang trahedyang inuulit tuwing alas 5 ng hapon. At si Dolores, isa ng bahagi ng kasaysayan. 10 taon na ang nakakaraan. May pinatay.
yung dating landlord, nasiraan ng bait. Nirape at pinatay niya ang mga nakatira sa dorm na to. 5:00 ng hapon daw lagi nangyayari, iha. Nahuli siya kinabukasan. Wala nang lumapit dyan simula noon. Anong ibig niyong sabihin? Sino yung kasama ko sa dorm? Aligbintana ba iha ang iyong kwarto? Po, yun pong nasa pinakabungad na kalsada, sa may kanang banda na may kulay pula sa bintana. Sina Mary at Teresa pa ang nakatira doon noon. Ngunit, matagal na silang patay. Si, Ate Alice po ba? Si Elise, ang napakataray, pero sa totoo ay mabuti ang puso. Ngunit, nasawi din siya at ginahasa pa. Patay na po ba silang lahat? Oo, iha. Kung ako sa'yo, ay umalis ka na dyan habang kaya mo pa. Bago ka pa isunod. Ate Alice! Ate Alice! Nandito ba kayo? Ate Alice! Ate Alice! Ate Alice! Bakit ka nagmamadali, Iha? Diba sinabi ko naman sa'yo? Dito ka natitira? Habang buhay? Hindi. Hindi to totoo. Kayo yung landlord. Huwag kang matakot, Iha. Aalagaan kita habang buhay. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ate Alice! Wala nang tutulong sa'yo, Iha. Habang tinatakasan ni Dolores ang landlord, unti-unti niyang napansin na ang dormitoryong kanyang tinitirhan ay puno ng sapot at matagal nang inabanton. Hindi to totoo. Hindi. Nananaginip lang ako. Dolores, gumising ka. Gising! Ate Teresa? Ate Mary? Tulong! Bakit, Dolores? Mabait kami sa iyo, ah. Sabi ko sa'yo, Dolores, huwag kang sasama kay Elise. Ate Mary? Ate Teresa? Bakit kayo ganyan? Bakit hindi niyo ako tinutulungan? Akin ka na, Dolores. Dito ka na maninirahan habang buhay. Wag po! Ang mga multo ay hindi umaalis sa lugar kung saan sila pinaslang, lalo na kung may mga bagong dadating. Ikaw yung bagong dormmate. Opo, ako po si Angela. Ikaw po si... Ako si Dolores. Halika, pasok ka.